Ito ang bayan ng Gregorio del Pilar sa Ilocos Sur. Isang bulubunduking paraiso na ipinangalan sa bunsong general na si Goyo na nag-alay ng kanyang buhay sa makasaysayang labanan ng Pasong Tirad. Dito ko natagpuan ang mga katutubong bago at kankanaay. Hello sir. Mga taong may busilak na puso na nagsasalita sa wikang kankanaay at Ilocano. Apo, yang barangay dito yan. Nabubuhay sa marangal at payapang pagsasaka sa gitna ng matatayog na bulubundukin. Isang komunidad na may malalim na pagmamahal sa kanilang lupang ninuno. Kulay green na public market ng Quirino. Ngunit bago natin marating ang payapang bayang ito, kailangan muna nating lundagin ang panganib. Sumalang tayo sa mga kalsadang matatarik, paliko-liko at nagdalakihang bundok na sakop pa ng Quirino, Ilocos Sur. Isang rutang susubok sa tatag ng makina at tapang ng rider. Mula sa sikat na skyline ng Quirino, pababa sa looban ng Gregorio del Pilar, dito tayo saglit na hihinto para magpalamig ng makina, makisalamuha sa mga lokal at magbigay pugay sa kasaysayan. At matapos ang mabilisang pagkain, muling sasalang ang gulong patimog hanggang sa pintuan ng susunod na bayan ng Sigay. Samahan niyo ako sa isa na namang kwento ng kalsada, adventure at kasaysayan. Tara, biyahe tayo Dito sa Gregorio del Pilar. What's up mga kaibigan? Welcome back sa ating panibagong video. Ang pangalawang part sa ating adventure dito sa Ilocos Sur. Mula rito sa bayan ng Quirino, lalabas tayo sa bayan ng Suyo ng Ilocos Sur. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. So umpisa natin dito sa mismong scenic na bayan ng Quirino, Ilocos Sur. Tingnan nyo naman, nakikita nyo sa drone shots, napakaluntian na ng mga kapaligiran dito. Tapos simpleng bayan pero napakaraming kabahayan, ano? Doon banda lalo maraming church. May dalawang church ako nakikita. Tapos yung mga rock formation, no? Babalik tayo doon sa skyline mga kaibigan. Doon tayo maghanap ng daan. Lilihis tayo ng daan papuntang Gregorio del Pilar. Oh, take me back down the old dirt road. Ang galing ng ilog na ito. Ang linis ng tubig. Samantalang yung sa kabila na dinaanan natin, kulay baha, kulay putik. Marami siguro naliligaw dito. So Quirino town proper pala yung sa kaliwa, no? So balik tayo papuntang skyline at saka Candon. Dito tayo sa kanan. Well, take me home to rest where the mockingbirds nest and to cry through the dream in the spring. Let's go back a ways to the old bygone. Kulay green na public market ng Quirino. So dito tayo dadaan. Balik tayo ng skyline. Walang mga bukas na kainan ngayon, Sabado kasi. Wow, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung mga lugar na yan. Kulay green na sila. Ang lamig niyang tingnan mga kaibigan kapag kaganyang luntian ang kulay ng kabundukan. Not like nung summer, talagang kulay brown yan. Tapos ang init niyang tingnan. Yung dadaanan natin, yung skyline nandun sa tuktok niyan. Sa mata kitang kita, pero sa camera natin hindi niya mabigyan ng hustisya. Tindi na mga akyatan dito. Oh, oo.
Gapang lang. Tanggal tayo ng jacket. Sobrang init eh. Grabing akyatin dito. Kailangan mo laruin sa primera segunda eh. Ganun siya katarik. Ayan oh. Yeah. Sorry. Ito oh. Tirad Pass Protected Landscape. You are now entering Tirad Pass Protected Landscape. So itong nakikita pala natin dito na makakabundukan na pinapakita ko sa inyo sa drone shot, ito pala ay protected landscape ng Tirad Pass. So ibig sabihin dito sa mga kabundukang ito nagsitago yung mga sundalong Pilipino noon para makaiwas sa mga Amerikanong sundalo noong tayo ay sinakop ng mga Amerikano. Dito na tayo sa Kakantuban Eco Park. So dito tayo dadaan mga kaibigan sa Gregorio del Pilar. Open naman daw ito sa motor. Road close siya, pero sabi kanina ng lokal doon sa first episode natin na nakausap ko na nandyan, open daw ito sa motor. So doon naman sa unahan lang yung skyline na na-feature natin sa nakaraang episode. Matatagpuan sa barangay Hayos, ang Quirino Skyline View Deck ay nag-aalok ng nakatutulalang 360 degrees panoramic view ng naglalakihang kabundukan ng Cordillera at palikulikong Abra River na madalas nababalot na makapal na sea of clouds tuwing madaling araw. Let's go! Again, motorcycle lang daw ang pwede rito. Hindi kaya ng 4 wheels. Siguro may bahagi ang kalsada na ito na gumuho. Malalaman natin sa unahan. Hindi nga siya gaanong nadadaanan, no? Delikado ito dahil yung ilang part ng kalsada malumot. Okay, nasa likod na bahagi na tayo nitong bundok. Kanina binabaybay natin doon sa bandang harap, nakaharap sa Quirino. So ngayon nasa likod na tayo nyan. Tutumbukin natin ang bayan ng Gregorio del Pilar. Wow, ganda ng mga formation ng bundok ko. Bababain natin mga kaibigan, napakababa nyan. Itong kalsada na tinatahak natin, pababa lang din ang pababa. Yung bundok na yun, oh, may pagkahawig siya sa mga nakikita natin sa Kibungan. Grabe, napaka breathtaking mga kaibigan. Solid. Ang daming bayan sa baba eh. Mukhang yan na yata ang bayan ng Gregorio del Pilar. Ayun oh. Pero may yung bababaan pa natin oh. Ang layo pa niyan. Wow, grabe oh. Tarik.
Solid nung tarik. Tsaka delikado ito talaga. Kaya siguro isinasara ito. Kasi ganitong tag-ulan na naman. Napakadelikado nito. Biruin mo yung mga lalaking mga bato na yan, no? Mga buwabagsak kapag ka sobrang lakas ng ulan. Mayroon ding napakalaking balete rito. May eagle. Naghahanap ng mabibiktima. Dito na tayo sa baba. Sa part na may mga bahay na. Yan yung mga sakyan na dumadaan dun sa dinaanan nating tatarik. Ayos yung mga bahay na rito. Solid. Sabagay malayo naman na dito. Sa part na to na landslide prone area. Kahit liblib, sementado naman. Ang tanong kung may kuryente ba sila rito. Pero mukhang meron kasi ano, may linya. May linya pa nga ng internet eh. Ah, ito na. Yung bahayan na part. May school po. Oh. Dito sa bandang kaliwa natin. Merong school. Masikip pala ang daan dito kaya bawal sa 4 wheels, no? Talo dito. Anong barangay kaya ito? Hello sir. Hindi niya na maalala yung kanina. Apo, nya nga barangay dayto yun. Tubalina. Sitio Tubalina. Sitio Tubalina, nya nga Pilar man. ay Del Pilar ay ito po. Apaya. Ah, nagnaak lang mapanak jay sigay. Sugay. Wen po. Ay kat agdamag kan to jay yan ti. Kabangalan tas ang alat at paspasan Emilio. Sige po. Thank you po. Pilar kan surapan. Alright. Nya tita tao dito po, Ilocano mat lang. Sige po. Salamat po. Okay mga kaibigan, Del Pilar na pala ito. Gregorio Del Pilar. Oy, sinanay oh. Apo, lumabasak pa. Dito sila nagsimba rito. Grabe. Saludo ako sa mga taga rito. Kahit na uneven yung kalsada, hirap na sila. Pero may time pa rin sila na inilalaan para maglingkod sa Panginoon. Yun naman talaga ang tama eh. Tingnan nyo rito mga kaibigan, ang daming laman nung kanilang fish pond oh. Mga tilapia. May malaki pa nga oh. Tapos meron pa doon. Ang galing no, nasa bundok pero meron silang fish pond. Dami pang laman. Ayan mga kaibigan, nakakita na naman tayo ng mga terraces. Tabako yung nakatanim sa ilang kahon. Tapos napapansin ko talaga ang pinakapundasyon nila ay mga bato. Ang galing ng mga ninuno natin oh. Bato ang ginamit pang pundasyon sa kanilang mga terraces. Tapos tingnan nyo rito. Napaka overlooking. Wow. Solid. Ganda ng tanawin mga kaibigan. Kalain mo ganito oh. Liblib pero sementado ang kalsada. May solar pa sila. Wow.
Another fish pond, oh. Linis ng tubig nila rito, oh. Merong ilog dito na maliit, oh. Tas may bahay. Delikado itong bahay na to. Pagka merong malakasang flash flood, napaka prone niya maubos yung kanyang pundasyon sa ibaba. Yun, oh. Ito yung kakaiba kapag solo adventure lover ka, tapos pupasok ka sa mga liblib na lugar. Ang dami mong makikita na mamamangha ka. Yung estilo ng mga pamumuhay nila rito, iba't ibang kultura ang talagang mapapasok mo, eh. Ayan, meron silang improvised na hanging bridge. Just in case na tumaas ito, hindi makadaan, pwedeng dumaan dyan. Uy, grabe yan, dulas. Cordillera vibes na ang ating nararamdaman dito dahil sa mga highland na garden. Tapos yung mga nakikita ko, mga bago na ano ba tawag sa kanila, tribe, mix ng Ilocano at saka Igorot. Bago. Dito prone sa landslide. May nagsunog dito. May apoy. Baka kumalat yan. Bago lang. Bago lang, eh. Mukhang may nagsunog tapos tumakbo. Pinatay ko lang, baka kasi kumalat. Sa bagay, hindi naman summer. Pero walang tao. Wow. Kakaiba yung rock formation, oh. Para siyang may layer. Mukhang may falls sa baba. Tatawirin rin lang pala natin yung ilog na nakikita natin mula pa dun sa itaas. At ito yun. Again, meron silang hanging bridge just in case na tumaas ulit ito ng pagkataas-taas. Merong pwedeng daanan. Tao nga lang ang pwedeng dumaan dyan. Lumang-luma na ang hanging bridge na ito. Tingnan nyo pa yung mga poste nila, oh. Sa yung kable, matagal na. Watershed siguro itong area na ito. Dahil may mga nakita tayo doon ng malalaking hose. Siguro ito yung mga hose na yun yung supply hanggang doon sa bayan ng Gregorio del Pilar. Ano? May ginagawa silang bagong tulay. Mukhang dito sa baba ang daan. Maganda at may tulay na rin, oh. Malaking tulong yan sa mga taga rito. Eh, grabing akyat na yan. Sir, di ba dati dalan nga mapanjay sigay? Diretsyon nito, sir. Garjay. Basta diretsyon nito. Atay Jerome Muarte San Emilio. Ah, okay, okay. Thank you, thank you. Garjay, dati dito ang karayan na sige kanakal. Sigay ka na naman yung atak kanakal. To sigay.
but she put her mind to. Late Mga night kaibigan, hours up the hill. we are now approaching in the proper town of She kept Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. So ang bayang ito ay pinangalan kay Batang General na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano, si Gregorio del Pilar. Pero yung mga kabundukan na yan, yan yung pinagtaguan nila kasama yung kanyang mga sundalo, pati si Emilio Aguinaldo. At parang ang nangyari doon sacrificial, nagpaiwan si Gregorio del Pilar at hinayaang patakasin si dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Kumbaga nagkaroon ng delaying tactics. Nagpaiwan ang ilang mga sundalo kasama si General Gregorio del Pilar, at sila ngayong humarap at lumaban sa mga Amerikano. Ngunit sa kasamaang palad, sila ay nagapi. Talo sila. Tingnan nyo, lakas ng tubig oh. Pero wag ka, nakalayo pa si Emilio Aguinaldo, nakarating pa nga siya ng Palanan Isabela sa layo pa nun. Grabe yung ginawa na sakripisyo din ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo, Lakas ng tubig Pinabahan niya ito, Alfonso Bridge. Ang tulay na ito ay pambira. Nakala high speed pala ako, sorry. Hindi pa ako matumba doon. Alfonso Bridge 1. Okay. Meron din silang hanging bridge dito. Lumang daan yan mga kaibigan, kasi bago lang siguro itong tulay. Where did you go? Where's your Siguro yung tubig na yon, merong nagtanggal ng tubig sa fish pond para mag-harvest ng tilapia. Okay, ito naman yung Alfonso Bridge 2. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga kabundukan na yan. Kanina doon tayo galing sa likod yan, yung Quirino. Dito DC siyang tingnan, cloudy. Pero pag nandun ka sa kabila, kitang kita mo. Yan yung mga kabundukan na pinagtakbuhan nila. Diyan sila nagsitago. Grabe din yung sakripisyo ng mga sundalo, Biruin mo yan, para lang maipagtanggol ang kalayaan ng Pilipinas. Ginawa nila lahat. Karatula, Poblasyon Terad Peak, Matuwi, Butarak. Diretso daw tayo papuntang Poblasyon, at yung daan papuntang Terad Peak. Okay mga kaibigan, ito na yung pinaka sentro ng Gregorio del Pilar Town. Gregorio del Pilar Central School, Poblasyon Norte, Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Napakasimple, napakaliit lang talaga, Hanap tayo ng makainan dito. Sana mayroong bukas. Nagbibenta po kayo ng pagkain? Ay, hindi po. May kainan dito na iba? Meron doon sa may Rangtay. Okay po. Sige po. Merienda lang ang dito. Okay po. Salamat po. Sa tulay daw. Hanapin natin yung tulay na yan. Let's go. Mukhang dito May benta po kayong pagkain? Ayun. Dito tayo mga kaibigan. Makipark lang ako.
natin red rice tapos dinakdakan. Solid para sa adventure natin. So ayan mga kaibigan, tapos na akong kumain at tuloy na nating daanan itong town proper ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Let's go. Subukan nating tingnan dito yung bantayog ni Gregorio del Pilar kung meron. Pero itong munisipyo makikita natin sa kanya mismo ipinangalan. Ayun, meron ako nakitang bantayog. Ito yung bantayog ni Gregorio del Pilar, oh. Kitang kita. Siya ay namatay noong December 2, 1899. Pinanganak noong 1875. Batang bata, no? Ito ang Gregorio del Pilar, Ilocos Sur, kung saan matatagpuan ang Pasong Tirad, ang makasaysayang bulubunduking daanan kung saan nagbuwis ng buhay ang bunsong general na si Goyong at ang kanyang 60 kawal noong Disyembre 1899 laban sa mga Amerikano. Dating tinatawag na Konsepsyon, ang bayang ito ay opisyal na pinalitan ng pangalan noong 1955 bilang walang hanggang pagpupugay sa kagitingan ng bayani na nakaukit sa mga naglalakihang pader ng kabundukang ito. Sa kasalukuyan, ang makipot at matarik na pasong ito ay nagsisilbing bantayog ng kabayanihan sa gitna ng isang payapang komunidad ng mga katutubong bago at kankanae. Makikita rin naman natin dito sa kanilang gym yung 126th anniversary of the Battle of Tirad Pass and Town Fiesta 2025. Mababasa nyo yun. Hindi ko mabasa dahil di ko maintindihan. Hindi siya Iloco na word. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes Labas na tayo rito sa napaka simpleng bayan. Tahimik, payapa. Sir, di ba dati dalan nga mapan ni Jay Sigay? Daman, tapos tapos diretsyom lang segal sa daman ng tapos dadi dalantip pa kasi pag barangay pakanigid ka tapos nagumali daran na ipasintro kung pakanawan sa pakanawan. Okay. Sige, salamat. Di ko alam anong tawag sa salita nila rito. Hindi siya pure na Ilocano. Comment down mga kaibigan sa mga kaibigan nating taga rito. At hindi ko matukoy kung ano ang inyong salita. Pero may halo siya na Ilocano, kaya naiintindihan ko lang din. you'll be just fine. You'll be just fine. Simentado na yung mga kalsada rito mga kaibigan. Ito yung papuntang Barangay Concepcion. Ayan, Concepcion, Gregorio del Pilar. Sometimes we yell when we're sad, and Yung rito, sometimes we laugh when nilulumot yung gilid ng kalsada. Napakalamig dito. Or dahil yan sa makapal na puno na nandito sa parting ito mga kaibigan. Wow, tindi oh. Ito palang bayan ng Gregorio del Pilar mga kaibigan ay para siyang valley. Napapalibutan siya ng matataas na mga bundok. who you wanna be for a minute.
Ayun oh. Man-made forest yung datingan dito. Ang lamig sa pakiramdam. Sarap talaga mag-travel pag ganito yung aurahan ng mga dinadaanan mo, ano? Kaso wag sana tayong abutan ng ulan. Mukhang may nagbabadyang malakas na ulan, ah. Tuloy-tuloy yung paggawa nila rito, oh. Ang galing din ang ginagawa ng pamahalaan dito para mabago at ma-concretize talaga itong kalsadahan. Tuloy lang ang project. Solid. Kita nyo ba yan, mga kaibigan? Tayo ay pumapasok na sa kakaibang dimensyon dito sa Gregorio del Pilar, and we are heading to Sigay, Ilocos Sur. Another hanging bridge. Yung mga hanging bridge na yan, magagamit yan kapag sobrang taas nitong tubig sa ilog. Yan yung kanilang dadaanan dahil delikado naman na magsapalaran at tumawid dito sa napakalakas na agos ng tubig. Grabing linaw ng tubig, oh. Sa sobrang lakas ng agos ng tubig dito kapag may baha, tingnan nyo nangyayari sa kalsada, oh. Pati yung bakal napapalitaw ng tubig. Grabe, napaka presko rito. Mayroon pang mga nagpipiknik dito, mga kabataan. Solid. Nag-iihaw sila. Wow. Plantation ng kape, oh. Ayan yung mga nakikita natin dito sa baba. Ang galing ng tubo ng mga kape kapag nasa ilalim sila ng mga puno, ano. Kaiba sila sa ibang tanim na kapag nasa ilalim ng puno, payat at namamatay. Itong kape, nabubuhay pa rin naman sila. Kaso hindi rin nakakapamunga yata ng maayos. Ito yung boundary ng Del Pilar, Ilocos Sur. Tapos itong kabila naman, Sigay. Okay, to Auasen Falls. Ang layo pa natin, 20 kilometers. So Sigay naman ito. So ito siguro malamang papuntang Canton City. Dito tayo, papuntang Sigay. It's just the way it is. Like stone, emotionless in this world of stone.